Magandang magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa patuloy na pag-aaral sa ika-4 na paksa ng Divine Program, Growing in Jesus Christ. Ako po inyong lingkod, Bishop Elmer de la Peña, President of Life Ministry, Bishop of Crossford Aliaga, Aliaga Nueva Ecija, and member of SACOP, Samahan ng mga Kristiyanong Obispo sa Pilipinas. So, ang ikatlong lessons po natin ngayon ay patungkol sa pagsubok sa paglilingkod. Bilang pasimula, mayroon po tayong sasauluhing talata. Ito po ay matatagpuan sa Filipos 4:19. At buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ni Kristo Jesus. So ito po yung ating talatang sasauluhin. So, bilang pasimula, ang pagiging alagad ay nangangulugan na susundan natin si Kristo sa daan ng paglilingkod. Gaano tayo kahanda na maglingkod sa Ito ang pangatlong pagsubok ng pagiging alagad na ipinapahiwatig ng sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos. Mula sa halimbawa ni Kristo at ng tatlong naging alagad niya, tayo ay maaaring matutong maglingkod din sa iba. Ang suliranin ng mga taga-Pilipos. Pag-aralan ang Pilipos Kapitulo 2, talatang 1-4. Sa mga talatang ito, aling panawagan mula kay Pablo ang nagpapahiwatig na ang mga Kristiyano sa Pilipos ay nagkaroon ng suliranin sa mga sumusunod. So, sa talatang 1, nagbibigay ba sa inyo ang kasiglahan ng buhay na kaugnay kay Kristo? Naaliw ba kayo ng kanyang pag-ibig? May pagkakaisa ba kayo sa Espiritu Santo? Kayo ba'y may nadaramang hangarin na tumulong sa iba? Kung gayon, lubusin ninyo ang aking kagalakan, maghari sa inyo ang pagkakasundo, magbuklod kayo ng iisang pag-ibig at maging isa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkus magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Ipagmalasakit nyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang sa inyong sarili. So makita po natin, isa po sa naging problema sa taga-Pilipos yung pong pagkabahagi o disunity. At isa po, pangalawa po, yung pong kayabangan. Pangatlo, yung pagkamasarili, yung selfishness. So ito po yung makikita nating suliranin na nangyari sa Pilipos. Nagkakaroon ng pagkahaba-habahagi. Kaya ganoon na lamang ang sulat ni Apostol Pablo sa kanila na alisin yung pagkabahagi, alisin yung kayabangan, alisin yung pagiging makasarili. At tularin ang halimbawa ng Panginoong Jesucristo. Ang pagkabahagi, kayabangan at pagkamakasarili ay nawawala sa isang kapatiran kung ang bawat kasapi ay naglilingkod sa kanyang kapwa-kapatid. Mula sa halimbawa ni Kristo ay makikita natin na ang paglilingkod ay magmumula sa kababang loob at pagbabago ng kaisipan. Sa Kapitulo 2, talatang 5 hanggang 11, mababasa po natin ang halimbawa ng Panginoong Kristo. Sabi rin po rito, magpakbaba kayo tulad ni Kristo Jesus. Kahit siya'y Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapatay ng Diyos. Sa halip ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. So, mapapansin po natin dito, nung sumulat si Apostol Pablo, ang ibinigay niyang halimbawa na dapat natin tularan ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Bakit to? Sa kabila na siya po ay Diyos. Siya po ang ikalawang persona ng banal na Trinidad. Pagdating po sa pagka-Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo, sila po'y magkakapantay. Pero sa kabila ng mga bagay na ito, makikita po natin na ito pong ating Panginoong Jesucristo na kahit sa Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Siya po ay nagkatawang tao. Sabi nga po rito, sa halip ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya tulad ng isang karaniwang tao. So, siya po yung magkatawang tao.
Sa ibang salin po, hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos. Ito po'y pagpapakita ng pagpakumbaba. At ang Panginoong Jesucristo ang isang pinakamahalagang halimbawa natin na dapat nating tularan. Kaya nga sabi po sa 8, siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan o hanggang kamatayan sa krus. Sa talatang 9 naman, kaya naman siya itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay maniniklod at sasamba sa Kanya. At ipahayag ng lahat na si Kristo ang Panginoon sa irarangal ng Diyos Ama. So, kung mapapansin po natin, dahil po ang Panginoong Kristo nagpakababa, inubad niya, inalis niya yung kanyang pagka-Diyos, at siya po'y namuhay bilang isang alipin. Nagpakababa po siya. Ito po yung halimbawa na iniwan niya sa atin. At ito po yung binibigyang diin ni Apostol Pablo. At dahil po ginawa ng Panginoong Jesucristo, siya po'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Kaya lahat po ng nilalang sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, luluhod at sasamba sa Kanya at ipahayag na lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa kararangal ng Diyos. Napakahalaga po ng pagpapakumbaba. Kaya nga po sabi ni Apostol Pedro, o ni Santiago, God opposes the proud, but He exalts the humble. Sinasansala niya yung mga mapagmataas, pero itinataas niya yung pagpapakababa. So, Panginoong Jesucristo po ang halimbawa natin pagdating po sa ganitong bagay. So, bilang katanungan, kaninong kaisipan o pag-uugali ang dapat nating taglayin? So, pag-isipan po natin yon. Ayon po dun sa binasa nating talata. Sabi po dito sa talatang 5, magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Anong akbang ang pagpapakababa, ang kusang ginawa ni Kristo? Ito po'y mababasa natin sa talatang 6 hanggang 8. Kahit siya ay Diyos, hindi niya pinagpumili na manatiling kapatay ng Diyos. Sa halip ay kusa niyang binitawan ng karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng isang karniwang tao. Siya nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. So ano po ginawa ng Panginoon Jesucristo? Bagamat siya'y Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan po ito. Narito po yung halimbawa ng Panginoon Jesucristo. Sabi po rito, kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit maging kapantay ng Diyos. Binitawan niya ang karapatang maging Diyos at namuhay na isang halipin at karaniwang tao. Siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Pangapat na tanong, ano ang naging bunga ng kababaang loob ni Kristo? Kaya naman siya itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay maniniklod at sasamba sa Kanya at ipahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa kararangal ng Diyos Ama. So si Kristo ay itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Ang lahat ng nilalang sa langit, sa lupa at sa ilalim ng lupa ay maniniklod at sasamba sa Kanya. Ang lahat ay magpapahayag na si Kristo Jesus ay ang Panginoon. Ikalimang tanong, anong paglilingkod ang handang ibigay ni Pablo alang-alang sa mga tiga-Pilipos? Sa talatang 10:17, ganito po ang masasahad. Ikinagagalak ko at hinatian ko kayo ng aking kagalakan kung ang dugo ko man ang maging handog bilang kaganapan na paglilingkod ng inyong pananampalataya sa Diyos. So, ano po yung paglilingkod na ginawa niya rin? Inatiyan ng kagalakan kung maging ang duguman ang maging handog bilang kaganapan ng paglilingkod, ibibigay po ni Apostol Pablo yung purpose. Ano ang damdamin ni Pablo tungkol sa paglilingkod niya sa ganong kaparaanan? Kung magkagayon, dapat din kayong magalak at atiin ninyo ako ng inyong kagalakan.
Anong kasalukuyan mong ginagawa upang matulungan ang mga nakababatang kapatiran upang sila man ay lumago sa pananampalataya? Anong kaugalian ng taglay ng maraming pinunong reliyoso sa Pilipos? Sapagkat walang sinisikap ang iba kundi ang sariling kapakanan, kundi ang ukol kay Kristo. So ito po yung mga ugali ng maraming reliyoso noong panahon ni Apostol Pablo. Ano po? Sila po ay magsisikap uh, kundi ang sarili kapakanan, hindi para sa iba. Nasiraan ba si Timoteo sa tunay na paglilingkod dahil sa maling halimbawa ng mga makasariling pinuno ng reliyon? Talatang 20 hanggang 22, ganito ko sinasabi, wala nang hihigit sa kanya sa pakikisa sa aking damdamin at pagbawalasakit sa inyong kapakanan. Kayo na rin na nakakalam sa katapatan ni Timoteo, tinulungan niya ako sa aking paglilingkod para sa mabuting balita tulad ng pagtulong ng isang anak sa kanyang ama. So mapapansin po natin na si Timoteo ay hindi po na-discourage sa mga alimbawang ipinakita ng mga makasariling pinunong reliyon. Sa halip, ito pong si Timoteo ay naglingkod ng may katapatan. At tinulungan pa niya si Apostol Pablo para sa may pahayag ang mabuting balita tulad ng pagtulong ng isang anak sa kanyang ama. Kasi si Apostol Pablo po ay spiritual father po ni Timoteo. Si Timoteo po ay nakakilala sa Panginoon dahil sa kanyang magulang, nanay, at sa kanyang lola. Pero nung po siya po ay lumaki, ay naturuan ni Apostol Pablo, nagabayan ni Apostol Pablo, kaya po si Apostol Pablo ang tinatawag na spiritual father ni Timoteo. Mula sa Pilipos, Kapitulo 2, talatang 19 hanggang 24, ilarawan si Timoteo bilang isang lingkod ng Diyos. Sabi po rito, umaasa ako sa Panginoong Yesus na mapapunta ko kagad yan si Timoteo para mapanatagalog ko matapos malaman sa kanya ang inyong kalagayan. Wala nang higit sa kanyang pakikisa sa aking damdamin at pagbabalasakit sa inyong kapakanan. Kayo na rin ang nakakalam sa katapatan ni Timoteo, tinulungan niya ako sa aking paglilingkod para sa mabuting balita tulad ng pagtulong ng isang anak sa kanyang ama. Kaya binala kong siya ay papuntahin diyan pagkatapos kong matiyak ang pagiging kalagayan rin. Sa tulong ng Panginoon, umaasa akong makakaparyan din sa lalong madaling panahon. Si Timoteo ay isang alagad na handang maglingkod. Kumbaga sa is man of action. Siya po ay isang taong talagang pag may inutos sa kanya, ginagawa talaga niya. Pangalawa, si Timoteo ay nakikisa sa damdamin ni Pablo at nagmamalasakit sa kapakanan ng mga tiga-Pilipos. Pangatlo, si Timoteo ay matapat na tumutulong kay Pablo tulad ng pagtulong ng isang anak sa ama. Si Timoteo ay pinagkatiwalaan ni Pablo na makakatulong sa mga tiga-Pilipos. Ano mga katangian ni Timoteo ang nais mo ring taglayin? Ano ang ituring ni Pablo kay Epaprodito? Sabi po sa talatang 24, 25, inaakala akong kailangan ng pauwiin diyan si Epaprodito, ang ating kapatid sa Panginoon, na tulad ko rin manggagawa at kawal ng Diyos na siya ninyong sinugo upang magdala ng inyong kaloob at tuloy na makatulong ko rito. So, ano limbawa ni Epaprodito? Si Epaprodito ay tinuring na kapatid ni Pablo sa Panginoon. Si Epaprodito ay tinuring na kapatid ni Pablo na kapwa manggagawa at kawal ng Diyos. At si Epaprodito ay sinugo ng mga tiga-Pilipos upang magdala ng kaloob at makatulong ni Pablo. So ito po yung mga limbawa ni Epaprodito. Ikalabing-dalawang tanong, ano ang nangyari kay Epaprodito sa kagustuhang maglingkod? Talatang 26 hanggang 30. Sabik na siya makabalik dyan. Hindi siya mapalagay dahil sa walitang nakarating sa inyo tungkol sa kanyang pagkakasakit. Nagkasakit siya ng malubha, ngunit kinaawaan siya ng Diyos. At pati naman ako, sinabi kong pati ako sapagkat sa
galing niya ay naligtas ako sa lalong matinding dalamhati. Isinong niya sa panginib ang kanyang buhay sa pagpapagal alang-alang kay Kristo nang siya ang maglingkod sa akin sa halip na kayo. So si Epaprodito po ang isinugo ng mga tigipilipos na tumulong kay Pablo habang si Pablo ay nakakulong. Si Epaprodito ang nagkasakit ng malubha at muntik nang mamatay habang naglilingkod sa Diyos. Si Epaprodito ay nagsuong ng kanyang buhay kapalit ng kanyang matapat na paglilingkod. Kalabintatlong tanong, anong katangian ni Epaprodito ang nais mo ring taglayin? Pag-isipan ito. Po, tayo po yung magpatuloy bilang pangwakas. Ito po pa sariling pagsasabuhay. Ano ang higit na nakahamon sa iyo mula sa halimbawa ni ng Panginoong Jesucristo, Pablo, ni Timoteo, ni Epaprodito? Pag-isipan po natin itong bagay nito. Bilang hamon sa ating buhay, ano ang nakita nating halimbawa na pwede natin taglayin habang tayo po ay naglilingkod sa Panginoon. Halimbawa ng Panginoong Jesucristo, halimbawa ni Apostol Pablo, halimbawa ni Timoteo, at halimbawa ni Epaprodito. Pag-isipan po natin ito. Sige po, tayo po ay magwakas sa panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa pagkakataong ito na binigay mo sa amin. Na minsan pa ay nakapag-aral kami ng iyong mga salita. Dalangin po namin na ito po ay maging pagpapala sa amin sa ikipagpapatuloy ng aming paglilingkod sa iyo. Taglayin nawa namin, Panginoon, ang kapakumbabaan ng Panginoong Jesucristo, ang pagiging matyaga ni Apostol Pablo. Ganon din po si Timoteo na talagang sumusunod sa bawat utos na pinagagawa sa kanya ni Apostol Pablo. At ganon din po si Epaprodito. Panginoon, salamat po sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ito po ang aking dalangin. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat.